Higit isang dekada na ang nakalipas mula nang mabigla ang lahat sa balitang pumanaw na ang isang legend pagdating sa larangan ng music. Ito ay ang King of Pop, Michael Jackson. Pero bakit ang sabi-sabi, pineke daw niya ang kanyang kamatayan at buhay pa rin daw ang performer magpahanggang ngayon? Alamin natin ang buong istorya dito sa aming episode for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, hihingin ko muna ang inyong konting sandali para mag-like at subscribe sa aming channel. Nang sa gayon ay manatili kayong updated sa mysterious happenings sa ating mundo. Billie Jean, Thriller, Beat It, You Are Not Alone, We Are the World, Black or White. Ilan lamang yan sa mga kantang pinasikat ng nag-iisang hari ng pop music sa buong mundo. At paniguradong kilala natin siyang lahat, si Michael Joseph Jackson o mas tinatawag natin bilang MJ. Si Michael ay nakilala dahil sa kanyang angking galing sa pagsayaw, pag-awit at estilo na nagsimula pa noong 1969 nang siya ay musmus pa lamang at kabilang sa grupong The Jackson 5. Binubuo ito ng magkakapatid na Jackson kasama na si MJ at sila ang nagpasikat ng mga kantang I Want You Back, Ben, ABC at syempre hindi natin makakalimutan ang I'll Be There. Nagpatuloy si Michael Jackson sa kanyang career sa entertainment industry at mas nakilala pa bilang solo artist, lalo na nga noong first time niyang ginawa ang moonwalk. Ang dance step na ito ang talaga namang tatak MJ at magpahanggang ngayon tinatangkilik pa rin. Higit kumulang 4 na dekada umikot ang buhay ni Michael sa industriya, ngunit sa kasamaang palad ay naputol ito noong June 25, 2009 kung kailan bumigay ang kanyang hininga sa cardiac arrest na dinulot ng pagka-overdose sa gamot. Ngunit hindi riyan nagtatapos ang pagkapopular ng singer dahil nanatili pa ring sikat ang kanyang mga awitin at legacy na iniwan. Ang nakapagtataka ay hindi lamang ito ang dahilan kung bakit famous pa rin siya hanggang ngayon dahil matunog pa rin ang pangalan ni MJ dahil sa mga kumakalat nga na balitang buhay pa pala siya. Hindi raw totoo ang balitang pumanaw ang King of Pop noong June 2009. Pwes, kung fake news nga yun, paano naman nasabing buhay pa siya? Ano kaya ang tunay na nangyari? May nakakita na bang buhay si MJ? Saan siya nakatira ngayon? Sino talaga ang nakaburol noong mga oras ng burol ni Michael? Alam ba ito ng kanyang pamilya? Marahil ay ganyan din ang tumatakbo sa mga utak nyo ngayon at tanging ang mga panatiko ni MJ na naniniwalang buhay pa siya ang makapagsasabi ng sagot. Ika nga ay to see is to believe, kaya isang malaking kabulaanan para sa kanila ang kamatayan ng entertainer gayong hindi naman talaga nila nasaksihan ang bangkay nito. Noong gabing inatake si MJ sa kanyang mansyon, wala naman raw naabutan ng mga paramedics na katawan nito, bagkus ay malamig na taong nategi dahil sa kanser. Sabi naman ng iba, naninirahan na rin si MJ sa isang hindi malamang lugar gaya ni Elvis Presley na sinasabing pineki rin ang kanyang pagpanaw. Mangilan-ngilan rin ang naniniwalang patago siyang lumipat sa Ontario, Canada. Isang linggo raw kasi matapos mabalita ang pumanaw ang King of Pop, may isa raw bagong lipat sa isang bungalow sa Ontario's Lake Door, ayon sa Canada Empire News.
Sabi pa ng isang residente, kalapit ng bahay na ito ay dala-dala raw ang naturang estranghero na may maputlang kulay tulad ng kay MJ ng napakaraming van, isang limousine at may escort pa na 3 bodyguards. Totoo nga bang si Michael yun? O baka naman siya yung nakita ng mga fans sa Perth, Australia? May mga magbabarkada raw kasi ang nakabanggaan si MJ sa isang hallway ng hotel doon kung saan aksidente daw na nakuna ng mukha nito sa Snapchat. Doon nila nakita na tila ba kahawig ng King of Pop ang lalaki. May mga nagsasabi na siya ay nagpapanggap lamang na si Dave o yung taong nagtamo ng matinding burn na mismo niyang kaibigan. Habang may iba ring naniniwala naman na si MJ ay sila Toya na kanya mismong kapatid na babae. Hindi lamang yan, marami pang nakakita kay Michael sa iba't ibang palabas gaya noong may speech ang dating US President na si Donald Trump kung saan nakitang nakaupo at nakikinig ang singer. Meron rin sa Croatia at ang isang kontrobersyal na video ng isang lalaki na lumabas mula sa isang coroner's van at pinaniniwalaang ito raw si Michael Jackson. Maaring ang ilan rito ay hinala o sadyang fake news. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ng mga panatiko ang pagtataka at pagkabahala. Lalo pang uminit ito nang napansin nilang meron yatang tinatago ang mga nakapaligid kay MJ. At sino ba ang mga ito? Siyempre, ang kanyang mga kaibigan at kapamilya. Nawala raw kasi ang video footage ng huling sandali ni Michael Jackson. Sino naman kaya ang magtatago nito, hindi ba? Ito pa naman sana ang magpapatunay kung ano talaga ang nangyari sa performer at para matahimik na rin ang mga nagsasabing buhay pa siya. Ngunit ito pa ang naging dahilan para mas tumapang ang claims ng mga fans, lalo na at misteryosong wala ring natirang video mula sa mansyon kung saan siya namatay. Mayroon din daw kumalat na record ng huling phone call ni MJ, kinagamihan bago siya mamatay. Dito raw ay tila ba takot at alalang-alala ang pop icon, kaya hinala ng iba ay pineke niya ang kanyang kamatayan para makatakas sa kinatatakutan niyang ito. Makikita niyo rin sa mga footage ng huling burol ni MJ sa publiko na tila ba hindi gaanong umiiyak ang kanyang mga kapamilya. May mga nagsasabi pa ngang mukhang tumatawa silang lahat na baka raw palabas lamang talaga ang pagbuburol na yon. Isa ring kasal ng isang Jackson family member nito lamang nakaraang mga taon ay sinasabing dinaluhan ni Michael. Ito ay dahil meron doong hindi pamilyar na miyembro ng pamilyang Jackson, kaya sinasabing si MJ ito. Maging ang mga kasamahan niya sa industriya na si Teddy Riley, isang songwriter, ang naniniwalang buhay pa si MJ noong 2010. Ganito rin naman ang nasa isip ng isang iconic singer na si Akon. Meron pang isang kaibigan si MJ. Mismong kanyang stylist ang nag-tweet sa Twitter o X noong July 30, 2017. Ito ay si Steve Erhard na tila ba nagpapahiwatig na alam rin daw niya ang nalalaman ng pamilya at sa mga susunod raw na buwan ay magugulat ang lahat sa isang balita. Magugulantang raw ang mundo na may singer na susulpot sa isang recording studio sa hindi mapangalanang lugar. Mukhang may alam nga itong si Steve at maging ang mga fans ay napansin rin sa isang album ng King of Pop ang pagkakasulat ng salitang Alive. Pinaniniwalaan nilang naririto lamang si Michael at nag-i-enjoy ng isang matahimik at mapayapang buhay.
Grabe na talaga kayo mga insan. Minekos-mekos ng mundo sa iba't ibang alleged sightings at beliefs. Hay, meron pa ng mga grupo ng psychics na may prediction kung kailan muling magbabalik ang idol nating lahat. What? Saan na kaya papunta ang paniniwalang ito? At bakit nila ito ginagawa? Bahala na sila. Basta ako, para sa akin, buhay si MJ dahil sa mga alaala at naiwan niyang legacy pagdating sa music, dance at entertainment. Patuloy dapat nating tangkilikin ang nagawa niya sa industriya dahil alam nating magpahanggang ngayon ay walang makakapantay sa kanyang talent at kahusayan. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko rin talagang maniwalang buhay pa si MJ. Siyempre, dahil gusto kong mapanood siya ng live, lalo na ang kanyang pag-awit at moonwalking. Pero sa kabilang banda, kung buhay man siya o hindi, patahimikin na natin ang kanyang buhay dahil paniguradong nais niya ng kapayapaan. Buhay pa nga ba ang King of Pop na si Michael Jackson? Paki-comment ng inyong mga hinaing at opinyon dahil malugod ko itong babasahin. At ngayon, dyan na muna kayo mga insan at mga kamegos na mga katakips para makagawa pa ako ng mga videos na siguradong excited na kayong mapanood.